Ano ito? Ano itong mensahe? Mahalagang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez sa kaarawan nito. No? Meron kasing medyo touching ka-coffee itong naging mensahe na ito ni Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez. Alam niyo naman ka-coffee na lately nagiging trending itong si Romualdez dahil sa alitan o dahil sa mga remarks nito against the Dutertes or remarks ng House of Representatives against the Dutertes. Pero ngayon, meron pong mahalagang mensahe si Pangulong Bongbong Marcos dito. Kung inyo makikita yan sa litratong yan, masaya pong magkasama ang dalawa. Marcos to Romualdez, I look forward to doing even more good work together. Ayan. Umaasa daw po ang ating presidente na mas marami pang magagandang gawain ang gagawin nilang dalawa o nilang magkasama para sa ating mga kababayan. Kung inyong matatandaan ka, Coffee, magkasama pong namigay na magkasama sila madalas no, na namimigay ng ayuda and even yung pagbibigay ng financial assistance dito sa napas lang na broadcaster dyan sa Misamis Occidental. Dalawa din sila dyan ka-coffee na pinagtutulungan nila itong financial assistance na ito na maibigay. In short, close itong magpinsan ha, napapansin natin ha, very close itong dalawa na ito. And trusted ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Martin Romualdez. President Ferdinand Marcos Jr. thanked Representative Martin Romualdez for all the good work, yan ha, quote and quote, kay PBBM. All the good work he has done as Speaker of the House of Representatives. Sa basa natin dito ka coffee, satisfied si Pangulong Bongbong Marcos sa nagiging performance ni Martin Romualdez bilang Speaker ng Kamara. Diba? In short, though may independent dapat yan, magkaibang executive at ang legislative branch, hindi dapat nag-i-intervene ang ating presidente and hindi naman talaga niya ginagawa yan. Mataas po ang tiwala niya at maganda ang ginagawa ni Martin Romualdez base sa statement na ito ng ating presidente. Marcos Jr. made a statement in a video greeting for his cousin Romualdez who turns 60 tomorrow, November 14, 2023. Isalubong pala ito ka-coffee. Ngayon ni 13, bukas 14, birthday ni Romualdez. The House of Representatives, under your leadership, has played in our effort of nation building. Ayan ha, malinaw yan. Sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim po ng lideratura ni House Speaker Martin Romualdez, malaki yung naging co-contribution nito para sa nation building. In short, iisa, in sync yung plano ni PBBM at ng legislative. Kasi importante din naman yan, magkaroon ng harmonious relationship ang executive at ang legislative. Kasi pangit nga naman, ito yung gusto ng presidente, hindi siya susuportahan ng legislative, no? Hindi siya susuportahan ng Kongreso. Walang mangyayari sa atin yan. Buti magkasundo itong House Speaker at ang ating presidente. He also promised Romualdez that they would have a fine celebration of his birthday. Kailan kaya yan, no? I am certain that once more, you will continue to provide all the goodies and treats that are making it difficult for us to keep our weight, according po dyan kay Senator Marcos. But that is not a complaint. That is a reminder that they are much appreciated. In any case, it's our turn to provide you with treats on your birthday. Yan po yung naging pahayag dito ni Pangulong Bongbong Marcos dito kay House Speaker Martin Romualdez bilang pagsalubong po sa kanyang kaarawan. Anong say ninyo dyan? Anong masasabi ninyo? Ilagay ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Joel De Jongoy, oy, happy viewing po sa inyo. Shout out mula dyan sa Antipolo. Yan, solido PBBM yan. Si Joel De Jongoy, no? Si RN2 Cents ka-coffee. Nagalab shout out po sa inyo. Happy viewing po sa inyo dyan. Imposible manalo dahil alam na ng publiko ang lahat, sabi ni Robert Bahar. At tinutukoy ni Robert dito ka-coffee ay si Senator Laila de Lima, no? Kasi nasabi ko kanina na ang biggest revenge na pwedeng gawin ni de Lima ay tumakbo siya sa pagkasenador at manalo siya para magantihan niya itong si Duterte. Shout out idol mula dyan sa Dipolog, dyan sa Zamboanga del Norte. Happy viewing sa mga ka-coffee natin na nandiyan po sa Mindanao. Sabi ni Larry Aranes, oy, Sara lang kami. In your dreams, Giovanni Domingo, sabi ni Francisco Fertes. Ano ba sabi ni Giovanni? No? Hindi natin nabasa yan. Malayo pa ang eleksyon, wag na muna makigulo sa magulo ng mundo, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Actually, ma'am, yan ang reality ng Pilipinas. No? Bagamat 2 years pa before the elections, medyo mahaba-haba ang paghanda. Even the presidency is pinaghahandaan na rin po yan ng mga nagbabalak magsitakbo sa pagka-presidente.
Ano bang kasalanan ni Duterte sa kanya? Eugenio Merto. Ang basa ko dito, ha, Sir Eugenio, ang sinisisi ni Diliba kung bakit siya nabilanggo, dahil dito kay Duterte na previous na presidente, na parang ginamit na mo ang kapangyarihan nito bilang isang presidente para siya ay makapabilanggo. And sabi niya sa kanyang statement, alam ni Duterte kung ano yung ginawa niya. At ngayon, sana nga raw mapatawad siya ng Diyos at i-bless pa siya ng Diyos. Yan yung naging statement dito ni De Lima. Mga tambalos-los silang dalawa, sabi ni Nebs Soliano. Ay sinasabihan dito si PBB. Bakit naman, ma'am, no? Emelita Roa, alam ng lahat na walang katotohanan ng kaso, sabi ni Ma'am Emelita Roa. Ako, naniniwala pa tayo sa justice system natin. Diyan nila patunayan kung meron ba o wala. At kung ano man magiging decision dyan, pwede naman nila i-appeal yan sa higher court hanggang dumating sila ng Korte Suprema. Pero kung ano man yung magiging decision, we have to respect that decision, no? Dahil yan po ay ang naging pagtingin ng korte. Eric Cantelier, Rico Fuerto, happy viewing sa inyo kay Nelly Pasadilla. Shoutout po sa inyo kay Jean, happy viewing din kay Erlinda Glee. Happy viewing sa lahat ng ka-coffee natin na nandiyan dyan sa Facebook. Ka-coffee, baka nasa Facebook ka, no? Hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like. Yan, paklik lang po ng follow, paklik lang po ng like. Libre naman po yan, wala naman po bayad yan. At kung kayo nasa YouTube, click lang po ang subscribe. Sabi ni Jelly, nagkakagulo na ang loyalista at DDS. Sigurado hati ang boto ni Sara sa 2028. Kaya mataas ang boto ni PBBM at Sara dahil nagkatulungan ang mga loyalista at DDS SHIT. Sama na yung PBBM supporters. Valid naman yung punto mo dito, Jelly. Totoo, kaya nga naging tandem made in heaven eh. So strategically, halimbawa kung ikaw gusto mong maipanalo ang presidente, kailangan mag-tandem ka sa vice president strategically, ha, na magkaiba kayo ng lugar. In short, huwag kayong parehas na taga Luzon. Kasi isa lang supporters nyo, taga Luzon. Kuha ka ng taga Norte, kuha ka ng taga South, pagsamahin nyo yan. Kasi ibig sabihin, hindi naman na 100%, pero malaki yung chance na yung supporters niya, let's say from the South, ay susuportahan yung taga Norte and vice versa. Kaya nga naging tandem made in heaven ito eh. Si PBBM from the North, si Sara Duterte from the South, di ba? Solid. Yung supporters ng Norte, iboboto si Sara, binoto si Sara at si Sara, yung supporter si Sara, binoto si BBM sa nakalipas na eleksyon. Strategically, magandang move yan during the elections. Pero tama ka dyan, kung mahahati ito, yung 31 million, hindi ibig sabihin may papamana yan sa susunod na i-endorse ni PBBM. No? Depende kasi magbabago ang circumstances, ika nga mag-iiba ng mga sitwasyon pagdating po ng 2028 elections. Medyo matagal pa po yan. June Salao, DDS, pabagsak na. Nababawasan, kung depende sa depenasyon ni Sir June ng pabagsak, no? Pero yung mga miyembro nito, yung mga political leaders nito, nababawasan na po. Kung inyong matatandaan, ng isang araw lang, nanumpa po sa Lakas CMD. Yan ang lumalakas ngayon, ng Lakas CMD, no? Nanumpa ang ilang miyembro ng PDP Laban dito sa Lakas CMD kila Romualdez. Pero depende kung anong ibig sabihin na bumabagsak, no? Pero in terms of the number of its members, nagta-transfer, no? Mga political butterflies, ika nga. Pero that's the reality of politics in the Philippines, di ba? Kung palubog na ang barko, syempre tumalon ka para mabuhay ka. It's their way of survival para magstay sila, mag-float sila dyan sa kanilang tinutuntungan. Norbs, hello, ka-coffee, shoutout po sa inyo kay Ninevech Arroyo Ferdinand uli ang susunod na Pangulo. Manigas kayo mga DDS-HIT. Sinong Ferdinand yan? Romualdez, Sandro Marcos, depende ka-coffee. At tabayanan natin yung magiging development, magiging story dyan. Pero matagal-tagal pa po yan. Anyway, sige. Click lang follow, click lang po yung like. Kung di pa kayo naka-follow, naka-like, nasa YouTube kayo, click lang po subscribe. Isa pa tayong topic. Stay tuned, ka-coffee.